Magandang araw sa inyong lahat guys. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa kung paano makakuha ng driving license dito sa Japan. So panoorin nyo po ito kung gusto nyo makakuha ng driving license dito sa Japan. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay i-click nyo na yung subscribe button and then i-like nyo na rin po yung video na to. And then i-share nyo rin po yung video na to. At kung mayroon po kayong mga katanungan ay mag-comment na lang po kayo sa baba. Okay guys, so yun na nga yung pag-uusapan natin. How to get a driving license dito sa Japan. So ito yung mga procedures. And then nandito rin yung ating kung magkano yung kailangang bayaran kapag kukuha ng license. And then yung mga requirements natin, kung ano yung mga requirements. Unahin natin yung procedure kung paano makakuha ng driving license dito sa Japan. So ito yung procedure na naka-Japanese and then binigyan din ako ng English version ng procedures. So dito tayo sa English version para madaling maintindihan. Okay, how to get driver's license in Japan. So, sa first day, mayroong orientation, information session sa unang araw na pasok mo. And then, mayroon ding aptitude test. So, sa aptitude test, iti-test ka, written exam yon kung paano ka mag-respond sa mga questions. Kung mabilis ka bang magsagot ng questions or mabilis bang reaction mo. Yung mga ganong bagay, speed test. And then, kailangan mo rin ng visual test. So, iti-test yung mata mo kung malinaw pa ba. Kung yung vision mo ba ay 20/20 pa or pasado pa sa standards. So, yun yung mga test. And then, first day, so meron ka ng klase nun. So, depende sa schedule mo kung 1 hour, 2 hours na class. Pero wala pang actual driving yun. So, sa classroom lang muna yung first day nyo. So, mayroon dalawang stage, yung Karimen, tsaka yung Honmen na tinatawag, yung provisional license, tsaka yung driving license na talaga. So, sa first stage, yun ang gagawin mo, yung para sa provisional license lang. So, tinatawag na Karimenkyo. Lesson 1 to 10. And then, meron kang driving lesson, actual driving lesson na 12 hours kapag automatic. And then, 15 hours naman kapag manual transmission. And then, mayroong examinations, written examinations, tsaka actual driving test. And then, kapag nakapasa ka doon, so, magkakaroon ka na ng provisional license. So, para makapasa doon sa Karimen or provisional license, so, kailangan mo mag-test, written test na 50 questions and then dapat 90% yung makuha mong points. So, 50 questions, dapat maka 45 points pataas ka para maipasa mo yung written para sa Karimenkyo. And then, dapat maipasa mo rin yung actual driving test para sa provisional license. So, yung provisional license, para din naman yung learner's permit or student permit. So, ibig sabihin nun, pwede ka na mag-practice sa labas ng driving school. Kasi kapag Karimen lang, dun ka lang sa loob ng driving school pwedeng mag-practice. Hindi ka po pwedeng mag-practice sa labas. Kapag mayroon ng Karimenkyo, pwede ka nang mag-practice kasama ng instructor mo sa labas ng driving school. So, sa actual road ka na magpa-practice pag mayroon ka ng Karimenkyo or provisional license. And then sa stage 2 naman ng driving lessons, mayroon ka pang lecture na or lesson na 11 to 26. So kapag nag-enroll ka kasi mayroon kasamang libro, dalawang libro. So yung lesson 11 to 26 na yung pag-aaralan sa stage 2. So medyo higher level na. And then mayroon kang driving lesson actual na 19 hours pataas. And then mayroon pa rin namang examination para sa Honmen. Tsaka driving test para sa Honmenkyo or yung pinaka-final na driving test. So kapag naipasa mo na yung actual driving test na final sa driving school, pwede ka nang mag-exam yung written test sa driver's license center. Dun sa mga pulis talaga yung magpapa-exam sa'yo. And then yun ay written exam. Kapag nag-enroll ka kasi sa driving school, kapag naipasa mo na yung actual driving test na final, ang gagawin mo na lang ay magre-written test ka na lang sa license center na 100 points yun or 100 items. Dapat maipasa mo yun. Pag naipasa mo na yun, so magkakaroon ka na ng driver's license. Pero pag hindi mo yun naipasa, kailangan mong mag-retake ng exams. So hanggang hindi ka pa nagpapas,
Ulit-ulitin mo lang yung exam, retake ka ng retake hanggang maipasa mo yung final test na 100 items. Okay, punta naman tayo sa fee. Enrollment fee, tuition fee. So, ito yung babayaran natin. So, yung kinuha ko, automatic lang. Hindi ko kinuha yung manual transmission kasi usually dito sa Japan, mga automatic lang naman yung mga sasakyan. So, kung kailangan na talaga ng automatic, halimbawa sa trabaho, pwede namang mag-test ulit. So, dito sa in-enrollan kong driving school, meron silang 3 course. So, yung tinatawag na basic course, and then Anshin course, saka super Anshin course. So, sabihin na natin basic course, safe course, and then super safe course. So, bakit ba may ganun? Super safe course. So, dito sa basic course, mas mura siya. Nasa ano lang siya, 283,800 yen. Pero sabihin na natin na 290 na yan kasi mayroon pang mga stamp na babayaran. Yung certificate stamp, yung mga ganung bagay. So, aabot yan ng 29 siguro. And then, yung safe course naman, so, 305,800 yen. So, 30 lapad. Sabihin na natin mga 31 lapad yan. And then, yung super safe course, abot na ng 31 lapad pataas. Yung automatic. And then, manual, nasa 323,000 yen. So, yun yung mga courses nila. Tsaka yung bayad. And then, mayroon silang additional na fee. Ito yata yung certificate stamp or stamp na 2,850. And then, may additional pa yan na konti. Konti na lang naman. Pero, dyan nagre-range yung mga babayaran natin. So, ganyan kamahal yung driving license dito sa Japan pag nag-aral ka sa driving school. Okay, so yun yung mga kailangan nating i-prepare kung gusto natin mag-aral ng driving dito sa Japan. Ganun kalaki yung kailangan bayaran. So, advantage yung mga kababayan natin na mayroon na talagang driving license na galing sa Pilipinas. So, kasi konti na lang yung babayaran nila, ang gagawin lang nila ay yung tinatawag na kirikay. Ibig sabihin, yung Philippine driving license mo ay pwede mong i-convert sa driving license dito sa Japan. Pero, kailangan mo pa rin mag-actual driving test dito sa Japan and then mayroon pang konting lesson yata yun. And then, kailangan mo rin ng written test. Pero, mas konti lang daw yung written test. 10 items lang kapag kirikay yung kinuha mo at marunong ka nang mag-drive. So, yun yung advantage kapag meron ka ng license sa Pilipinas at marunong ka nang mag-drive. So, mas maganda kung gusto nyo mag-drive dito sa Japan, mag-aral na kayo ng driving dyan sa Pilipinas at kumuha kayo ng driving license na. So, yun yung tips ko para sa inyo. Para mas makamura kayo sa babayaran pag kumuha kayo ng driving lesson or driving license dito sa Japan. Okay, punta naman tayo sa requirements para makapag-enroll sa driving school dito sa Japan. So, number 1, kailangan mo ng residence certificate or Juminhyo. Pero hindi dapat nakasulat doon yung my number mo. So, wag mong isama yung my number mo. Pwede mong isama yung nationality mo, period of stay mo dito sa Japan, kung ano yung klase yung visa mo, tsaka yung period of stay. Yun lang. Wag mong isama yung my number card or my number. Okay, number 3, ryokin, yung bayad. So, pag nag-enroll ka, kailangan mo nang bayaran yung cash. Cash mo siyang babayaran pag nag-enroll ka. So, buong 30 lapad yung kailangan mong i-prepare. And then, pang-apat, yung inkan hangko, yung hangko nyo, yung signature stamp nyo. So, kung wala pa kayong hangko, kailangan nyo magpagawa ng hangko nyo. And then, number 5, Mibonsho Misho or yung ID nyo. Pwede yung student ID, kung student kayo dito sa Japan, or insurance, pwede rin. Basta yung ID nyo. Pwede rin yung passport, para ma-check lang talaga yung identity nyo. Identification. And then number 6, eyeglasses, and then contact lens kung mayroon man kayo. Kasi magkakaroon sila ng eye test nga kapag nag-enroll kayo sa driving school. Pero nakalagay dito, bawal yung colored contact lens. So, dapat yung ordinary lang na contact lens ang pwedeng ilagay. So, yun yung mga kailangan mong requirements para makapag-enroll sa driving school dito sa Japan. Okay guys, hanggang dito na lamang po yung video natin sa ngayon. So, mag-subscribe po kayo para sa mga susunod pang mga videos tungkol sa driving lesson dito sa Japan. Kasi, hindi to yung last na driving lessons na gagawan ko ng video.
So, ito lang yung simula. And then, mayroon pa mga susunod na driving lessons or test or exam na pwede nating i-share dito sa video na to sa YouTube natin. And then, mag-follow rin po kayo dun sa mga Facebook Reels ko kasi mayroon din ako mga short videos dun tungkol sa driving lesson dito sa Japan. Okay guys, hanggang sa muli, i-share nyo po yung video na to, i-like nyo po yung video na to, and then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.